Hi Sagittarius, mid-month of October 2024, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Hihingi din tayo ng ilang mensahe para dito sa parating na full moon in the sign of Aries. We'll see kung anong maaring maging epekto nito sa inyong sign, Sagittarius. Tayo pa live na live sa YT guys. Babalikan ko kayo after nito. Message. Sagittarius, ano kailangan nyo marinig? Mid-month of October. Guidance po sa mga taong ito. Sagittarius, mid-month of October. Guidance para sa mga taong ito. Sagittarius, okay. Okay. Add pa tayo. We'll be straightforward, hopefully, Sagittarius. Guidance po. Mid-October. Mid-October 2024. Himala, pa isa-isa ngayon. Madalas kasi sa deck na ito ay kumpulan bumabagsak sa inyo pa isa-isa. Ayan na. Sige, isa-isahin natin. The Page of Swords ay narito, Sagittarius. Six of Pentacles reverse. The Ten of Pentacles. Uy, tinapos na tayo sa Ten of Pentacles. Eight of Wands. Travel pa rin to guys. Bilang kayo mga travel sign. But regardless, may magandang flow tayo nakikita ngayon pa lang. Sige, tingnan natin ha. The Devil. This one is in reverse. Ayan tayo. The Page of Cups reverse. Sa buhay, karera, trabaho, maganda pa rin yung ating nakikita. Pera, karera, may magandang flow. Biglang dito sa ilang barahang humabol. When it comes to relationship, medyo meron tayong, I will be honest, parang merong stress, okay, or may ilang tension. Ito po ay maaaring may kaugnayan, napakalawak ng usaping relasyon. Sagittarius, pwede pong may kaugnayan sa kapareha, sa inyong mga crushes, ayan, couples in a relationship or married. Ito napaka-normal naman. Humaharap tayo sa ilang imbalance. Doon sa pagka-cloudy ng sitwasyon, nagkakaroon ng ilang glitch or hindi nagkakasabay ang mga bagay-bagay. Very normal. Maring itetest lang dito, ngayong mid-month ng October, ang inyong mga pasensya. Kung hanggang saan ang inyong mga PC. Reversal po ang energy, so pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Okay? Kung paano kayo mag-react, kung paano kayo mag-express ng inyong mga feelings or kukonekta sa paraan nyo para para mas ma-balance itong ilang differences na pwedeng umangat this time. So, nauna ko na yun. Kasi meron ako nakikita ditong pagkasobra or pagkakulang lang po sa Sagittarius. Maring merong magseselos, or may nagiinit ang ulo. At dito niiwanan nyo ng judgment na hindi naman dapat minsan. Hindi naman tayo perfect eh. Minsan, tayo pala yung nagiging, alam niyo yun, nagiging negative lang din sa situation. Kumbaga wala tayong ibang kalaban kundi tayo lang din. The Eight of Swords ay narito. So, wag mo daw po itong bigyan ng control, Sagittarius. Go with the flow. Madalas narinig mo ang payong yun. Let things flow naturally pagdating sa iyong buhay, pag-ibig, relasyon. Kung ano man yung differences na umangat, normal. Kahit ang kambal ay magkakaiba. Merong ugali talaga na minsan umaangat sa isang tao. Meron tayong certain mood, 'di ba? Si Moonchild, ayan. Relate na relate si Moonchild. Iba-iba tayo eh, pero eto kahit sa simpleng salita po or opinion, komento na pwede nyong marinig sa kapareha or again, single, pwede itong mag-apply saan? Sa pamilya, ayan, napakalawak. Depende yan kung saan higit magbibigay diin ang inyong buhay relasyon. Kasi baka meron ako nakikitang, sabi ko yung judgment. Merong magiging judgmental. Masyado kang judgmental. Pala decision. Parang ganun.
may matigas ang ulo. Or tumitigas ang ulo kasi nga may nagsiselos. Pwedeng ganon. Merong mapanakit po. Eto, kahit sa simpleng emosyon. So, huwag kayong ma-stuck doon. Note to self. Huwag tayong tumambay doon sa pakiramdam na yon. You have the power. You have the control. Divert your energy and attention kung saan ka pwede pang lumago. Saan yun? Dito. So, nakikita natin magandang flow when it comes to work, money. Ay, huwag kayong magpatalo, okay? Doon sa senaryo na hindi okay. Other messages, kung hindi yun mag-apply, eto na tayo, pasok na natin si full moon. Ito kasing darating na full moon ngayong October 17, it will highlight your 5th house. Napakalawak ng 5th house. Full moons, yes, it can indicate endings or renewal lang po ito. Yes, kung meron mang endings, definitely merong new beginnings na parating. Sa una lang yan, di ba? Hindi madali. Or maybe, along with your other cards, mga bumagsak dito, para bang Page of Cups, merong magiging immature. Reversal ng energy. 5th house kasi dyan umaangat yung pagka-childlike or parang isang bata. Ayan. May tendency lang naman. Kung sakali, huwag nating laliman. Sabi ko sa inyo, ano man ang edad natin, may pagkakataon, nagkakaroon tayo ng imbalance. Wala namang perfect. Pero, ano na yan, sa 5th house, ang lawak aking ulitin. Kung hindi mag-apply yung ilang aking nabanggit, maaaring magbigay kayo ng, especially for some of you na meron ng kids, or may ilan ng anak, maaaring bigyan nyo sila ng higit na prioridad ngayong mid-month. Hindi kailangan laliman, maaaring meron lang kakulangan. Halimbawa sa school, okay, kaya itong nandyan, or higit na kakailanganin ng mga bata, or meron talagang ayusin, o ipoproseso sa mas practical tayo. Okay? Para mas, maibalanse itong kakulangan na to. At kayo yung magpupunan ng kakulangan ito. Maganda. Although, syempre, kailangan pa rin dito ng something effort and action. 10 of Pentacles, sabi ko sa inyo, dito palang tinapos na tayo. Merong magandang possibility po when it comes to money. Lalo pa kung mag-apply yung ilang pangangailangan, 6 of Pentacles. Pangangailangan ng ilang tao sa pamilya. Or kung meron na nga po kayong anak. Or kung kayo mismo, kailangan nyo ng pera. Lahat naman tayo kailangan nun. Pero ayan, may solusyon. Okay? You will be financially covered na ang ganda. Okay? Ayun. Ano yun? Travel. Umangat pa rin dito. Maybe isang sign. Kung mag-apply po yung ilang tension na ito or conflict, for some of you, may ilang disagreements, maring makatulong kaya umangat pa rin ang pagbiyahe sa paraan Sagittarius na kung saan kahit paano ay makakahinga kayo sa ilang isipin na ito. Kailangan nyo lang magpalamig. Palamig lang tayo. Inhale, exhale. Ayan. Kailangan nyo lang munang mag-spend ng more time with nature sa paraan nyo. Bilang ito yung higit nyong Sagittarius, natural yung kagustuhan din. Ang movements or travel. Okay, habol ko to. Kasi medyo the devil. This one is in reverse. The Page of Cups. Judgment card. Okay. Kung mag-apply man na meron kayong katensyon or hindi nyo masyadong nasasabayan or masabayan ang emosyon ng ilang taong ito sa inyong paligid. At hindi rin naman kayo willing na sumabay or alam mo yun, may balance yun kasi nga devil Oo. May ilang demonyo, ganun. So, wag na ipilit. Lalo, baka dyan pa kayo lalo mag-iwan ng judgment sa isa't isa. Okay? Huwag nating ipilit. Pahinga muna. Hindi sa tatakbuhan nyo, especially if this is something problema.
Pero pahinga muna. Paano tayo? Sabi nga nila, makakapag-isip ka ng mas okay kung, alam mo yun, na-recharge mo ang iyong enerhiya. So, reflect. Reflect sa iyong situation para hindi na ito something mapunta sa worse, okay, or sa situation na hindi madaling panghawakan. Hindi ko iiwanan ng salitang compromise. Okay? Kasi nasa paraan nyo yan. I mean, depende sa sitwasyon nyo rin. Pero, communicate pa rin. Sa paraan nyo. Huwag nyo madaliin. Iba-iba tayo eh. Okay? Magkaiba tayo sa emosyon. The Eight of Swords. Sa emosyon na parang forever na to. Na hindi ko malalagpasan to. Stay positive. Very positive sign kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize, Sagittarius. Ayan, lawakan ng inyong pag-unawa. Pero, syempre, hindi naman tayo perfect. Tao lang din tayo. Iproseso ang sitwasyon, pakiramdaman ng sarili. Mag-reflect, pag nilay-nilayan ito. Ano pa? Everything is temporary. Lilipas yan. Uusad ang buhay. Laban lang, tuloy lang. Focus ka muna sa sitwasyon, posisyon, relasyon, porosyon, kung saan ka higit na pwede pang lumago at mag-grow. Ayan, mag-grow. Move forward, Sagittarius. Ito yung umangat na messages. Ayan, ang lalim, ang haba na pala ng readings natin. Ang daming nais iparating ng baraha para sa inyo. Ngayong mid-October, mensaheng gabay lamang po, Sagittarius.